Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, batiin mo po yung ating mga katabi ng mas maganda ka kaysa umaga, mas pogi ka kaysa umaga. Yan. Because we are all special. Yan. Tayo pong lahat ay special at nilikha ng Diyos ayon sa kanyang uwangis. Kaya piliin ko ang Panginoon. Hello, ayan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan, purihin ko ang Panginoon. Napakaganda ng awit, ang ating awitin. Jesus Christ, my living hope. Yan, napakaganda, no? Si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Yan. Ang pag-asa dito sa Maynila ay nasa sa Quezon City. Yan, kasi hanggang Quezon City lang yung pag-asa. Yan, ang mga tao ngayon, yung salitang pag-asa, ito yung hinahanap natin. Na ano ang ating inaasahan, kanino tayo aasa. Ayan. Minsan, madalas tayo ay umasa sa tao. Diba? May mga tao na inaasahan natin. Kung minsan naman, umasa tayo sa gobyerno na ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas ay depende kung sino ang ating presidente. Na kumbaga, yung ang inaasahan ng tao ay presidente. Ang inaasahan ng mga tao na makapagbibigay ng pagbabago ay tao. Ang inaasahan natin is yung taong mayaman. Umasa po tayo na kaya niya yan, mayaman yan eh. Okay? Kaya niya yan, malakas yan eh. Kaya niya yan, power na yan. Makapangyarihan yan dito sa ating bayan. So, ang ating tinitingnan ay yung kakayahan ng tao. Kaya tayo ay umaasa, may inaasahan. Okay, sa ating pamilya. Okay. Sa politiko yon, sa gobyerno yon, sa pangkalahatan yon. Okay, sa loob naman ng ating tahanan, sino ang ating inaasahan? Madalas, ang inaasahan ay si tatay. Kasi si tatay ang nagdadala ng kabuhayan. Okay? Yung ating pangangailangan sa loob ng bahay ay ating inaasa dahil may tatay naman ako eh. Pambayad ko sa school, may mga magulang naman ako eh. Okay? So, kahit hindi ako magtatrabaho, may tatay naman ako. May nanay naman. Di ba ganon? Meron tayong, in one way or another, meron tayong inaasahan. At maging sa ating kinabukasan, kayo naman ako hindi nakapagtapos. Kasi wala naman akong magulang. Wala akong inaasahan na tutulong sa akin. Di ba? Okay, meron naman mga magulang. Paano naman ako asinso? Hindi naman tumutulong yung mga anak ko. Ang inaasahan ko pa naman na kapag sila ay magtapos na, makatulong na sila sa akin. So, inaasahan. Yung salitang asa. Sundan po natin. Yung salitang asa. Pag-asa. Ayan. Yun po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Sa mga pangyayari sa ating mundo, sa kaguluhan ngayon, iba't ibang kaguluhan, political trouble, kapanahunan, lindol dito, lindol doon, bagyo dito, bagyo doon. Hindi pa nga tapos yung isa, hindi pa nakabangon ang Masbate. Sinundan naman ngayon ng Cebu, sinundan naman ngayon ng Davao, at meron namang iba-iba. So, tingnan po natin yan. Tingnan po natin sa salita ng Diyos. Balik po tayo lagi sa salita ng Diyos. Ano man pong mga nangyayari, maging sa personal na buhay, meron din bang lindol na nangyayari sa buhay natin? Meron din bang bagyo? Hindi man po tayo taga Cebu, hindi man po tayo taga Davao, hindi man po tayo taga Masbate, pero sa loob ng ating pamilya, marami ding lindol. Marami ding bagyo. Lalo pagdating sa kapirahan ay grabe ang lindol yan. Diba? Lalo sa paghahabol ng kapirahan, lalo pag tuwing katapusan, ay grabe ang bagyo.
Kasi bagyo ng mga bayaran. Nandyan na yung Meralco, nandyan yung susunod naman si tubig, susunod naman si rental. Naku po, ang daming bagyo. Now, ang tanong, ano ang pag-asa? Kaya nga po, sa mga panahon, may pag-asa. Diba sa panahon, sino ang magre-report sa atin na may bagyo ganito, may lindol ng ganon? Sino pong magre-report? Diba? Pag-asa. Diba? Ngayon, ibiniblame ang pag-asa. Yan na lang ang trabaho nyo. Magbabantay sa panahon na nasisingitan pa kayo. Ano bang ginagawa? Sayang ang sahod. Sinasahuran sila sa gobyerno, pero hindi nila nabantayan ang bagyo, nakapasok pa rin. Di ba? So, anong ginawa nyo? Hindi nyo nasingitan kayo, ang daming nakapasok. So, yun ang sabi ng Facebook. Ngayon, buksan po natin ang ating Biblia. Yan, buksan po natin sa 1 Thessalonians ulit. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Okay. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 13. Okay, tingnan niyo po, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of that archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Ang ating serye ngayong buwan na ito ay submission. But ngayong umaga, submission to the Word of God. Marami pong submission. Ang ating mga pastor, palakpakan na po natin ang ating mga pastor. Kasi Pastor's Month ngayon. So, ito yung buwan na iparamdam nyo yung inyong pagmamahal sa inyong mga pastors. Yan. Kasi sabi nga si Jeremiah, ang mga pastor ay regalo ng Diyos para sa church. Sabi ng Jeremiah, I will send pastors, okay, for you. Papadalhan ko kayo ng pastor. At sa atin, mga pastors. So, mapalad po tayo. Maraming pastors. Kaya palakpakan po natin si Lord. Alam po ba natin, ang pastors natin ay regalo ng Diyos? Okay, dahil sila ay regalo ng Diyos, bibigyan din natin ng regalo. Ayan. Nakabalot na bang regalo nyo? Next Sunday ay celebration. Ayan. Fiesta ulit. Fiesta ulit ng Gateway Commission Fellowship dahil Pastors Appreciation Month. Okay. Ang ating mga pastor ngayon ay tinatalakay yung submission. Ang ganda ng mga topic. Submission to the Father, na head of the family. Submission to the government. Ngayong umaga, submission to the Word of God. Okay. Kapag sinabing submission to the Word of God, all we have to do is to acknowledge the truth and to submit to obey the Word. Kung alam natin ang ating pinag-aralan ay totoo, so ang ating response ay magpapasakop.
magpapailalim sa paghahari ng salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan. Kaya po mahalaga po ang ating mga tainga, mahalaga po ang ating mga puso, mahalaga po ang ating mga mata na nakatuon doon sa katotohanan na ihahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Ang totoong nagpapasakop sa salita ng Diyos, always pay attention. Sabi natin attention. We are paying attention. Yung focus natin to the Word of God. Ako'y magpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya I will listen. I will submit to the Word of God. Magpapasakop ako sa salita ng Diyos na ating pagbulay-bulayan natin ngayon. Now, ang mensahe mula sa salita ng Diyos ay nasa unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 to 14. Ano po, 13 to 18. Anong ang napaloob nitong mga talata na ito? Ulitin po natin, mga kapatid, sa serye po natin, mula sa salita ng Diyos ay yung salitang rapture. Sabi na po natin, rapture. Okay, this is the rapture of the church. Okay? Rapture of the church. Ang dadalhin, ang babalikan ni Kristo, kasi nangako siya na ako ay muling babalik. Okay? Ang pagbabalik ni Kristo as a coming is the rapture. Bago siya babalik. Okay? Dahil nangako siyang babalik, hindi po mabago yan. At ang dami ngayong kumakalat na mga katuruan na mag-iingat po tayo dahil nililihis na ang salita ng Diyos mula sa katotohanan na minsan si Kristo ay nangako sa John chapter 14 verses 1 to 3. Nangako po siya. Let not your heart be troubled. Huwag kayong magugulumihanan. Dahil ako ay pupunta sa aking Ama at ipaghahanda ko kayo ng mga silid, ipaghanda ko kayo ng mga bahay, ng mga tahanan, ng mga mansyon. Ipaghanda ko kayo mula nung siya ay nabuhay magmuli, umakyat siya sa langit muli. Nandun siya ngayon sa kanan ng Ama. At sabi niya, maghahanda ako ng mga bahay doon. At pagkatapos ko makapaghanda ng mga bahay, ako ay babalik. Ayan, bago siya babalik, unahin niya muna rapture. Mauna ang rapture. Bago siya bababa muli dito sa mundo na hindi na tagapagligtas, kundi tagahukom na to judge the living and the dead, para paghukom sa mga buhay at mga patay. Bago po mangyari yon ay rapture muna. At ito yung ating inaabangan. Sabihin natin, inaabangan. Ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay excited. We are so excited for this rapture na tinatawag. Excited po ba tayo? At ang salitang rapture, itong rapture na ito ay anytime. Sabihin natin, anytime. Kaya po ang ating ginagawa, mga kapatid, hindi lamang linggo-linggo, kaya tayo ay nagtatapat na maglilingkod sa Diyos kahit anumang mangyari, walang bibitaw, dahil ang ating inaabangan ay yung salitang rapture. Okay, ngayon, para lalo natin mauunawaan, ano po bang ibig sabihin ng rapture? Okay, ito po, rapture. Saan po itong rapture nagmula? Okay, the Greek word, okay, ang Greek, dahil kakulin natin sa Griego. Bakit Greek? Dahil ang ating original na salita ng New Testament ay salitang Griego. Hindi Bisaya, hindi Ilonggo, hindi Ilocano, hindi Waray, hindi English, hindi Tagalog. Ang original ay Greek. Kaya kukunin muna natin sa Griego. Okay, the Greek word for rapture in the Bible, okay, ulitin ko po, in the Bible.
In the Bible, wala tayong mabasa na salitang rapture. Okay? Pero titingnan natin na saan po ito nagmula. Okay. In the Bible is harpazo. Greek word is harpazo. Kapag may isang salita, meron pong ibig sabihin. Okay? Ano ang ibig sabihin ng Greek word na harpazo? Sa English, which means, okay, dito kasi English tayo eh. We are English people. Ang common na ginagamit internationally is English. Okay, kahit tayo mga Pilipino ay Tagalog, Bisaya, nakakaintindi ng English. Okay, ang ibig sabihin ng sa harpazo, which means is to snatch away. Okay, is to snatch away or to caught up, to catch up. Okay, sa Bisaya ay pagsakgaw. Okay, ilang minuto ang pagsakgaw? Gaano katagal na i-snatch? Is to snatch away. Yung mga magnanakaw, hawak-hawak mo yung cellphone. Ang ganda-ganda mo pa ng ganyan. Biglang, di ba? Biglang inagaw sa'yo. Ilang minuto yun? Wala pang 1 seconds. Tapos, nanamula na sa kamay mo, tumakbo na ang snatcher. Ganon kabilis na para kang ini-snatch. Nakaupo ka lang sa bahay mo, o kaya naglalaba ka, o ano man ang iyong ginagawa, may kausap ka, bigla kang ini-snatch. Ang sabi ng Bible, by the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, isang kurap lang, wala ka na. Ang ibig sabihin niyan is snatch or catch up. In English word, rapture. Okay, so nakuha niyo na po? Ang rapture ay to snatch. Sa isang kisap mata. So saan ka napunta? Bigla kang mawawala sa isang pagkurap ng ganyan. Una saan ka? Okay, rapture of the church. Sino yung church? Tayo. Lahat ng mga tao na nagsisisi sa kanilang makasalanan, nagbago ang buhay, born again. Totoong born again. Kasi bakit ko sila dinudugtungan ng totoo? Kasi napakarami na ngayong hindi totoo. Hello? Madaling maging membro. Pwede kang maging membro sa church. Pwede kang nagsisimba ng born-again church. Pero Diyos ang nakakaalam at ikaw mismo ang nakakaalam kung tunay kang mananampalataya. At lalabas sa pananalita, kilos at gawin yung tunay, mga kapatid. Alam niyo po, paano mo ma-identify yung totoo sa hindi? Katulad ng fake na mga bagay. Halimbawa, pantalon, Levi's, o Nike, o sapatos, o yung mga uri. May nagtitinda din ng hindi uri. Pero kung titingnan mo ay kamukhang-kamukha, kupyang-kupya. Parehas ang kulay, ang hugis, ang design, ang hirap mong ma-identify. Alam niyo po, yung fake, hindi opposite. Hindi kabaliktaran. Ang hindi tunay, hindi kabaliktaran sa totoo. Magkamukha, magkahawig. At ikaw mismo ay hindi, kung hindi mo kabisado, napipiki ka. Sino sa atin dito ng biktima na piki? Nag-umorder ka sa yung deliver? O mag-order ka din. Pag-order ganyan, ang dumating ay so na-scam.
Di ba? Anong pakiramdam ng ma-scam? Masaya? Nakakatuwa ba? Alam nyo si Lord, ang laging na-scam si Lord. Kasi marami ang nagpapanggap. Pero mahirap din i-identify kasi magkamukha, magkatulad. Kaya nga sabi ni Matthew, sabi ni John, mag-ingat kasi, sabi ni Jesus, mag-ingat kasi maging sa kawan, merong nag-anyong tupa, pero ito pala ay, anong opposite sa tupa? Kambing, at ang matindi pa dito ay lobo. Alam niyo yung lobo? Wolves. Mag-ani yung tupa, maamo. Pero maya-maya, dadakmalin yung katabi. Ay, akala ko tupa ka rin. Nagtupa-tupa, biglang dadakmalin, at nilapa na. Ngayon si pastol, ang tunay na pastol, hindi tatakbo. Mauna pang tumakbo ang pastol ay hindi totoong pastol. Ang pastol ay handang mamatay para sa kanyang mga tupa. A true shepherd is willing to lay down his life for his sheep. Handang ibuhis, handang magbuhis ng buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi inaasikaso, hindi inuuna ang sarili, kundi ang laging nasa isip ng pastol ay ang kapakanan ng kanyang mga tupa. Amen? O, madali mo lang ma-identify. Tunay na pastol at tunay na tupa. Okay, balik tayo sa rapture. Kaya ko po binigyan ng diin, mga kapatid, kasi sayang ang ating pagpupunta linggo-linggo sa church. Sayang yung ating pag-a-attend ng devotion, daily devotion, every night. Sayang yung ating pagpapagal na sinasabing serbisyo, paglilingkod sa church, kung maiiwan naman pala pagdating ng rapture. Bilang pastor nyo, bilang isa sa mga pastor ng Gateway Commission Fellowship, my prayer is lahat ng umaakyat dito ay lahat makakasama sa caught up. Lahat tayo ay magkikita doon sa ulap. Hello? Ang salitang rapture ay i-snatch ka dito sa lupa, bigla kang mawawala. Saan ka dadalhin? Doon sa ulap. Sabi ng Thessalonians, in English word rapture is derived from the Latin translation of the Greek word, which is harpazo. Again, Greek. Harpazo means to snatch away or to seize or to caught up. Dadalhin ka. Caught up. Saan ka dadalhin? Sa ulap. Yan sa himpapawid. Na makikita ba tayo ng mga tao dito sa baba? Hindi. Tayo lang ang naging, paano nakalutang tayo? Nasa kaluwalhatian tayo ng Diyos. Okay, imagine, mula pa sa Genesis, mula pa kay Adan at Eva, yung mga tao na nababasa natin sa Bible, si King David, si King Solomon, si Noah, si Bartimeus, si Nicodemo, si Zacchaeus, si Mary, si Martha, lahat ng nababasa natin diyan at kasama yung mga born again sa buong mundo. Lahat ng born again Christians sa buong all over the world, sama-sama diyan sa pulang. Okay. Ngayon, ang tanong, magkakilala pa ba tayo? Of course, yes. Why? Ang example, perfect example, ay si Jesus Christ nung siya'y nabuhay magmuli, nakipagkita pa siya sa kanyang mga disipulo at nagyaya pa siya ng kakain. Nag-ihaw-ihaw sila sa tabing dagat. Pinakita ni Kristo na totoo siyang nabuhay magmuli. At ganong katawan, mga kapatid, ganong katawan ang mararanasan natin. Wala nang sakit, wala nang anaan,
wala ng tagyawas, wala ng wrinkles. Lahat ay makikinis din. Incorruptible body. Palakpakan po natin ang Diyos. Wala ng problema. Kagalakang tunay. Kasama natin ang mga tao sa Biblia at yung mga taong buhay na mga Kristiyano. Okay, tingnan po natin ito mamaya. Tingnan natin sa Bible. Okay. Balik po tayo. Punta tayo sa mga nangyayari ngayon. Okay, tingnan po natin. Dahil kailangan natin, yan. Okay. Bago po magra-rapture, Pastor, kailan po mangyari yung i-snatch tayo? Excited na ako dyan eh. Excited po ba tayo? Paano yung asawa mo? Pagkatabi kayo natulog. Pamilya mo, kumain kayong sabay-sabay. Kain ka ng ulam, tilapia, inihaw, kinilaw. Bigla kang nawala. Naiwan ang pamilya mo dahil hindi sila born-again Christian. Hindi sila totoong nakatanggap na sa Panginoon. Naiiwan sila. Ikaw lang na totoong tumanggap kay Kristo ang nawawala. Anong pala? Kailan yun mangyayari? Mangyari muna ito. Okay. Tingnan niyo po ng mabuti. Ito ay isa lamang. Napakaraming palatandaan bago mag-rapture. Ito muna. Ito yung napag-aralan natin last Sunday. Ito yung ating napag-usapan mula sa salita ng Diyos, yung mga sinyalis na rapture na ang kasunod. Pero ang sabi ng Biblia, hindi pa po ito nagsisimula pa lamang. Hello? Kung nagsisimula pa lang, ang sabi ng isa sa mga sinyalis na malapit na ang rapture, makakarinig kayo ng lindol kung saan saang dako sa buong mundo. O hindi lang sa Pilipinas. May lindol sa Italy, may lindol sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron din. Huwag na nating antayin na meron din lindol sa Metro Manila. Kasi yun yung kinakatakutan ng biguan. Lalo yung mga nasa fault line. Hindi biro yan, mga kapatid. And it is not a joke. Hindi lang po yan kwentong barbero. Yan po, kapatid, ay totoo. Bago po nangyari yan, bago po ito nangyari, mga kapatid, kung nabasa mo na nagbabasa ka ng Biblia, it was already written 2,000 years ago. Napakatagal ng panahon, sinulat na yan. Kaya kapag may nakita kang ganyan, ay nakasulat na yan sa Bible. Pero doon sa mga hindi nagbabasa, nakikichismis lang, sabi nila, sabi niya, sabi noon, sabi. Wala talagang tunay at buong pagkaintindi, pag-unawa. Dahil sabi-sabi lang eh. Pag sabi-sabi, wala pong, hindi buo ang kanyang panindigan. Kaya ang naramdaman, takot. Pero sa mga totoong born again, pag may ganitong nangyayari, hindi ka natutuwa na maraming namamatay. Ang kinakatuwaan natin, malapit na nga. Ito na nga yun. Ayan, dahil nakasulat na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nakaahon. Okay? Sunod-sunod pa ang bilang ng mga namamatay. At meron ng mga, sabi ng Bellbox, sabi ng mga propeta, na meron na namang kasunod. Kasi pag sumabog ang mga vulkan, kasunod niyan ay, or kasabay niyan ay lindol.
At ang inaabangang pumutok ay yung Mount Banahaw. Nung pumutok ang Mount Apo, lumindol sa Davao. Nung pumutok ang Taal, lumindol sa Cebu. At ang kasunod, ang inaabangan, ayon sa Philbox, ay pag pumutok ang Mount Banahaw. Saan yung Mount Banahaw? Quezon. Pag pumutok ang Quezon, ano ibig sabihin niyan? Okay. Mga kapatid, kapag nangyari iyan, ibig sabihin, are you ready? Okay. Ito po yun. Punta po tayo sa salita ng Diyos. 1 Thessalonians. Okay. Kapag ganitong mangyayari, ano ang ating inaasahan? Umaasa ka sa pera? Ano, kung magiba yung bahay, naka-loan naman ito. Diba? Madaling itayo yan. Umaasa tayo dito. Ano kung sunog? Naka-insured naman. Ano kung marami tayong, ang ating pagtingin, maikli lang, hanggang doon lang sa material na bagay. Maghanda tayo ng maraming bigas. Maraming grocery. Nagpapanik yung iba dahil sa tindahan kasi maraming grocery. Kasi pag magkanda putukan yung mga lumindol, at least may masasaing. Paano ka pa makagsasaing ng iyong mukha mo naipit na doon sa poste? Anong mangyayari sa mga sardinas mo? Yun patuloy ang nakatapon sa'yo. Nagtinapan ka patuloy ng mga pinagmong grocery mo. Napasok pa ang sinturituna sa bunganga mo. Yung bigas na sako-sako, yun patuloy ang nagdiin sa'yo. Hello? Saan na ba natin? Yung mga pera na iakap kasi para pag lumindol na napasok tuloy sa bibig mo. Kasi ibinabantayan mo, baka samantalahin ng mga magnanakaw habang lumilindol. Nasaan po natin? Anong klaseng preparations? Sabi ng Bible, prepare to meet your God. Humanda kayo, salubungin ninyo ang inyong Diyos. Hello? Prepare to meet your God. Ito yung word, mga kapatid. Ito yung mensahe. Lagi kang handa sa lubungin ang ating Diyos doon sa rapture. Okay. Hinihimay-himay ito ni Apostol Pablo. Verse 13. Okay. Merong tatlong pag-asa. Huwag tayong umasa dito. Huwag kang masyadong umasa sa tao. Huwag kang umasa sa kapwa masyado. Dahil kapag nanghihina at tumatalikod yung inaasahan mo, tatalikod ka rin. Hello? Titingnan mo kung kanino ka nag-umasa. Kanino mo inaasa yung iyong pananampalataya. Okay. Number 1 na pag-asa, ang salita, comforting hope. Comforting hope. Bakit comfort? Paano ka i-comfort sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kabigatan na iyong nararanasan, lalo pa sa gitna ng kamatayan? Dito si Pablo nagbibigay ng comforting. Inaaliw ka na may pag-asa. Even death, kahit patay. Mga kapatid, ano ang kaibahan natin na namatayan ng hindi mananampalataya kasi namatayan ka ng mananampalataya? Sa mga Christians na namatayan. Okay, ito po yun. Kaya po comfort, kaya po tayo yung nakikiramay. Kapag ang namatay ay hindi born again, hopeless po ang tawag nun. Hello? Hopeless. Wala ng pag-asa. Kapag may mahal ka sa buhay o meron kang kakilala na namatay ngayon at hindi pa nakatanggap kay Kristo, walang panpersonal
na pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, kawawa. Yan ang pinakakawawa na tao. Kahit pa yan ay mayaman, pinakakawawa kapag walang relasyon sa Diyos. Why? Kapag namatay, wala na siyang pag-asa. Pero kapag namatay, na born again, tingnan niyo po sa verse 13. Yung mga pastor, paano yung mga namatay? Born again, pero namatay ngayon. Okay, tingnan niyo po. Brothers. Pastor, bakit walang sisters? Bakit brothers lang? Bakit kasama brothers, dapat brothers and sisters? Okay. Ang sa Tagalog kasi, mga kapatid. Okay, pag mga kapatid, yun yung Tagalog sa brothers. Brethren. Okay. Mga kapatid, we do not want you to be ignorant. Sabi ni Pablo, ayaw ko na maging ignorante kayo, na maging mangmang kayo sa katotohanan about those who fall asleep. Tungkol doon sa mga natutulog. O, di mo katabi mo. Yan. Dilat ba? Huwag kayong maging mangmang doon sa mga natutulog. Mahimbing. Fall asleep. Masarap ang tulog. Or to grieve like the rest of men. Okay, tingnan niyo po. Nakakita na ba kayo ng mga namatayan? Ano pong madalas na yung mga reaksyon ng mga namatayan? Halimbawa, nanay niyo, tatay niyo, anong mga reaksyon ng namatayan? Matinding iyak, di ba? Sasama daw siya. Sasama ako. Sasama sa libing. Nung tinula. Tapos galit na galit kasi sino yung tumulak sa akin? Sabi mo, sasama ka. Yung umiyak na parang wala ng pag-asa. Bakit? Okay. Or to grieve yung mga nalulungkot katulad ng karaniwang tao who have no hope. Okay, wala silang pag-asa. Bakit? Kapag ang tao ay namatay, wala kay Kristo, wala ng pag-asa yan. Anong ibig sabihin ng walang pag-asa? Wala ng pag-asa mapunta ng langit. Okay? Yun po ang ibig sabihin ni Pablo. But those who fall asleep, ang fall asleep dito, hindi po yung tulog ka. Ang tinutukoy ng fall asleep ay yung mga born again na namamatay. May kilala ba kayong born again na namatay? Or patay na? May kilala kayo? Born again na namatay na? Siyempre, yung tatay ko, nanay ko, born again yan sila kasi tumanggap sila kay Jesus. Yung mga kapatid ko, born again yun dahil tumanggap yun kay Jesus. Patay na sila ngayon. Sila ang tinutukoy ni Pablo that about those who fall asleep, yung namatay na mga born again. Bakit? Comforting hope. Huwag kayong mag-alala doon sa mga born again Christian na namatay. Bakit? Sila ang una, we believe that Jesus died and rose again. Naniwala tayo na si Kristo namatay at nabuhay magmuli. And so, we, okay, napakalinaw mga kapatid. And so, we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Okay, to comfort, na huwag kang mag-alala doon sa mga kamag-anak natin, mga mamamatay na born again, huwag kang masyadong malungkot yan. Isipin mo na lang na para lang silang nagbakasyon, nag-abroad. Ang ibig sabihin, magkikita pa tayo muli doon sa rapture. Palakpakan po natin si Lord. Ito ang pinakamatinding comfort natin. Na kung meron mang nawawala sa pamilya, meron mang kinuha ni Lord, ang kinukonsider lang ni Lord yan namatay, na para lang yan natutulog. Pagdating ng rapture, gising. Gigisingin niya yan sa sementeryo.
And in fact, mga kapatid, sila namatay na mga Christians na namatay, sila ang unang mabuhay magmuli. Babangon sila mula sa sementeryo at sila ang unang rapture. Kaya maganda tuklapan yung mga sementeryo dahil yung mga natutuklap, yung mga born again, sila yung sasalubong doon sa rapture. Ayun ang unang comfort. Yun ang ating unang pag-asa. Ay, okay lang din pala. Yung mga namatay pala na Christian, mabubuhay silang magmuli at sasalubong doon sa rapture. Amen? Nasundan po natin? Okay. Papaano naman yung mga buhay? Hello, doon yun sa mga patay. O halimbawa, buhay tayo, tapos nag-rapture na. Anong palatandaan na rapture na? Sabi dito, tutunog ang trumpeta, si Archangel, may anghel na tututututut, yung prolong mahaba, na lahat ng mga tao ay makakarinig ng sounds dyan sa ulap. Maririnig nila ang tunog. Lahat ng taingay makakarinig ng napakalakas na tunog buong mundo. At ang ibig sabihin niyan ay ang pagtumunog ng trumpeta, ang bilis. Aangat yung mga namatay at biglang nawawala ang mga believers. The church, tayo, na mga born again, biglang nawawala. Okay, tingnan niyo po. The voice of the archangel and with the trumpet call of God, call. Tinatawag ni Lord ang trumpet ay siya yung panawagan ng Diyos. Tinawag niya lahat ng kanyang mga pinili, lahat ng mga Christians. And the dead in Christ will rise first. Yung namatay na Christian, dead in Christ. So meron ding dead not in Christ, yung mga unbeliever. Pastor, paano yung mga hindi born again? Hindi pa sila mabuhay. Hindi pa sila, wala pang resurrection. Doon pa sila second resurrection, yung mga unbeliever naman. Bubuhayin din sila uli, pero ang kaibahan ng mga born again, ang katawan nila ay katulad ng katawan ngayon. Ito pa rin yung katawan na to. Ibalik yung katawan nila, hindi sila binuhay para dalhin sa rapture. Bubuhayin sila magmuli doon na sa final judgment. Dahil huhukuman na sila at sila ngayon ihagis na doon sa dagat-dagatang apoy. Ang mararanasan nila yung pait, yung hirap na hindi nila naranasan na habang buhay silang lalangoy doon sa dagat-dagatang apoy. Binuhay lang para itapon sa impyerno. Yun po ang mangyayari ng judgment. Pero kapag ikaw ay namatay na born again, the dead in Christ will rise first. Palakpakan po natin si Lord. At dadalhin muna sa ulap. Okay? But those who are still alive, and after that, okay, umakyat na yung mga patay. Pero hindi sila yung may bulak pa sa ilong, na nangangamoy pa silang formalin, yung suot nilang barong na kalahati sa likod, hinahati, na minimake-upan sila ng balsamo. Hindi po ganon ang mga mukha na parang zombie. Hindi po sila nakakatakot. Bakit? Papalitan sila ng tinatawag na incorruptible body. Sunod po natin. Then pagkatapos nun, nauna na sila. After that, okay, sa Tagalog, pagkatapos nun, di ba? Grabe ang translation natin. After that, ano sa Tagalog? Ay, dalawa lang ang nagsabi. Okay, kayo sa Tagalog, ako sa English. Ready? After that, oh, galing, no?
Okay, sabay-sabay. Lakasan nyo, lakasan nyo. Okay. And after that, o yan, we who are still alive, tayo, halimbawa, nag-rapture ngayon. Nagsisimba tayo. Ang ganda kung mag-rapture kung nandito tayo sa church. Dahil delikado kung wala ka sa Diyos. Baka nandoon ka sa barkada nakipag-inuman, bakit nandoon ka? Ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Dalawa lang yun. Hindi ko tiyak yan. Bakit kung Kristiyano ka, bakit nandoon ka? Parang questionable ang pagka-Kristiyano mo. Sa bagay, ikaw lang nakakaalam at ang Diyos. Pero kaduda-duda ang mga lugar na pinupuntahan mo dahil kung tunay kang born again, wala ka doon. Because after that, ay, hindi, medyo nakuha. Okay. Ready kayo lagi. Okay. Papaano yung mga born again na turingan pa man din, nagsisimba dito, pagkatapos nandun, after that, papaano siya makasama? We who are still alive and are left. Okay? Bakit left? Kasi nandoon na yung mga namatay. Hindi yun amoy formalin ha, ulitin ko. Hindi nakakatayin, rapture na ngayon. Hindi ganun. Active. Buhay na buhay. Makinis. May buhok na. Ayun ang ating pag-asa. Ang dami ko nang iniinom na gamot at pinapahid, naubos yung mga langaw sa amin. Nakalbo yung aloe vera sa amin. Pag sabi, tutubo daw. Wala naman. Ay yung pag-asa ko, we who are still alive and are left will be caught up. Yun na yung rapture. Will be caught up. Ang ibig sabihin, will be raptured together with them. Sinong them? Sino yung them? Yung namatay. Tayong buhay will be caught up together with them in saan? In the clouds. Together with them, not in ibang bansa, na lahat tayo mag-a-abroad. Together with them, to meet the Lord, saan? In the air. Palakpakan po natin si Lord. Malakas na palakpak. Tayong mga buhay pala ay susunodin. Anong klaseng katawan ang pupunta doon? Kaya mong lumipad? Isama ako. Kaya ba nating lumipad? Hindi. Biglang mabago ang iyong anyo. Maiwan yung damit mo, papalitan ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Iba lang yung iyong kasuutan. Maiwan lahat mga alahas mo. Ay, paano? Mahal-mahal pa naman nun. Sino ang swerte naman ng makapulot nun? Paano yung mga ari-arian mo, yung sasakyan mo, yung bahay mo? Wala na yun. Iiwan mo yung lahat. Dahil ikaw mismo ay sasalubong na sa rapture. And this is the challenge, mga kapatid. Next is the challenging hope, mga kapatid. The challenge, una, the comforting hope. Those who are dead in Christ, comfort. Huwag ka masyadong umiyak, huwag ka masyadong malungkot. Kaya nung namatayan kami, sabi nila, bakit hindi yan sila umiiyak? Bakit yung pamilya na yan pag namatayan, parang wala lang. Umiiyak man saglit lang. Hindi katulad ng iba pag umiyak na parang lumabas yung lahat ng bituka sa kakaiyak. Kaya sila iyak ng todo kasi wala na silang pag-asa na magkita pa muli. Pero sa mga born again, na wala man sila ngayon, panandalian lang yan. Dahil anytime pag-rapture, sila na muna at kasunod tayo. Amen? So there will be a great reunion in the air. Reunion. Pakita mo na si Zacchaeus.
Makita mo na yung mga tao sa Bible. Amen? Okay. Pangalawa, challenging hope. Anong challenge? Verse 15 and 16. Ang challenge, habang buhay tayo, remain in the Lord. Hello? The challenge, live with Christ. Mamuhay kasama si Kristo. Maging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Maging masigasig, huwag kang magpapadala, magugulumihanan sa mga nangyayari, na huwag kang gumaya sa ipakaraniwan na umaasa lang sa tao, mga kapatid. Ang ating inasa, the challenge is, believe in Christ. Amen? Manatili, remain in Christ. Live with Christ. Mamuhay, lumakad kasama si Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Na kahit anumang mangyayari, kapatid, kahit anumang pagsubok dumating sa buhay, challenge, I will remain standing with the promises of God. Amen? Manatili ako, may pangako ang Diyos sa buhay ko. Pagsubok lang, hindi kayang makakatinag sa akin. Amen? Walang sino man na makapagpapalit sa pananampalataya natin kay Kristo. Amen? Kahit buong sanlibutan ibibigay sa iyo, hindi yan magkapalit, hindi katumbas sa ating pag-asa kay Kristo. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left, the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Will certainly, hindi tayo mauna sa mga patay. Pero mo, priority pa to yung mga namatay. Nasundan nyo? Ay, mas okay pala yun. Ay, wag muna. Huwag ito magmamadali. Mas excited pa tuloy ngayon na, ay, maganda pala yung kalagayan ng mga patay. Bakit? Natutulog na sila. Wala na sila utang. Wala na silang problema. Wala nang bayaran. Tulog na lang sila ng tulog. Mahimbing ang kanilang pagkatulog. Naghihintay na lang yan sila sa rapture. Pero tayong mga buhay, ay, ang dami pang problema. Baka mamaya, maging satanisip ka pa, bakit mamaya? May mga ang dami pang mangyayari. Pero wag kang magmamadali na, ay, mas maganda pa na yun. Yun na nga lang ang mangyayari. Lord, kunin mo na ako. Kasi naghihintay na pala sa rapture. Wala na palang problema. Ay, wag. Kasi kaya kabuhay, hindi para sa sarili natin. Tayo ay hindi nabubuhay sa sarili lamang. Di ba kanta yan pag nagmisa? Walang sino man na buhay sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon. Magining pa, no? Birit. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos at upang maglingkod at hindi na po. Bakit ka ako buhay pa? Ang dami ng panahon na namatay na ako. Bata pa lang. May taning na ako sa hospital. Bakit buhay pa rin? Lord, bakit buhay pa rin ako ngayon? Hello? Ang dami pang problema. Sana kinuha mo na ako. Lord, bakit mo ako binuhay? Hindi para sa sarili. Bakit tayo binuhay pa? At bakit maraming, sino ditong na-aksidente na? Nakaranas ng aksidente. Okay. Ang tawag doon ay muntik. Di ba? Muntik. Pero bakit hindi natuloy? Muntik lang. Hindi pa tinuloy kasi mag-tour pa ako sa around the world. Kasi magyayaman pa ako. Kasi kaya ako hindi pa namamatay. Pinagaling ako sa sakit kong cancer kasi gusto siguro ni Lord na yayaman muna ako. Diba? Gusto siguro ni Lord na maranasan ko muna ang buhay ni Ayala at ni Henry C.
Yun ba yun? Ang totoo niyan, bakit hindi natuloy na kinuha ka na sana kasi meron kang misyon. Amen? Yan ang ilagay natin sa isip natin. Kaya pala, meron akong misyon. Ang unang misyon, pamilya mo. Dahil marami pa sa pamilya mo, hindi pa born again. Marami pa na kamag-anak mo, magulang mo, na lolo't lola mo, kapamilya mo, hindi pa sila tiyak na born again. Sino ang magmimisyon? Sino ang magsasabi sa kanila? Ay di ikaw. Kaya hindi ka kinuha, gamitin mong bibig mo, gamitin mong buhay mo, magpagamit ka, Lord, gamitin mo ako para sa pamilya ko. Lord, gamitin mo ako para sa mga kakilala ko. That is why ako'y nagpapatuloy na nagpapastor. Kaya because naintindihan ko ngayon na kaya ako'y binuhay ni Lord kasi may purpose siya. At ang purpose, hindi lang para yumaman ako, kundi ang purpose para ako ang magsasalita sa mga tao na may pag-asa, may Diyos na buhay, at babalik siya at kukunin tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang tanong, ginagawa na ba natin? Ang tanong, nagsisimula ka na ba? Nagagampanan po ba natin ang ating mission? This is the challenge. Our challenging hope to open our mouth now habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa. Minuto, kasi segundo na lamang, ilang araw na lang ang binibilang, rapture na. Ang tanong, the challenge. Ikaw, ready. Sino dito ready? Taas mga kamay. Kung halimbawa magra-rapture ngayon, sigurado ka bang makasama? Taas mga kamay. Okay. Ready po ako. Kalahati lang. Hindi ka makarating. Okay. Sino po dito ang ready? Ayan. Baba ang mga kamay. Sino naman po dito na sigurado na lahat ng miyembro ng pamilya niyo ay makasama? Lahat ha? Sa pamilya niyo? Lahat sila. Ako hindi. Kaya, ibaba kong kamay ko. Why? Hindi ko po sigurado sa mga kapatid ko, mga pamangkin. Hindi ko po alam. Why? Sa oras na ito, nasaan sila? Hello? Sa oras na ito, bakit wala sila? Hindi mo sila kasama. Simbahan pa lang, hindi nga makakarating. Rapture pa kaya? Nasundan niyo po? Paglilingkod nga sa Diyos, hindi magagawa. Langit pa. Hello? Ay, ngayong umaga, ako'y naantig ang puso ko. Pag-akyat ni Ate Elsa, hindi siya nakapasok kaagad. Hingal na hingal. Bakit po? Naglalakad po ako. Pero yung iba, Pas, hindi po kami nakapunta kasi wala kami pamasahe. Pero sa Ate Elsa, nakarating. Naglalakad. You see? Nangarap makarating ng langit, isimbahan nga lang ang daming dahilan. Paglilingkod sa Diyos, saka na lang, busy ako eh. May negosyo ako, may pupuntahan ako, may, family day. Kailan, saan mabasa sa Biblia na ang Sunday ay family day? Sabihin po natin, saan mabasa sa Bible na ang Sunday ay labadi? Saan mabasa sa Bible na ang Sunday ay para sa trabaho din? Kung hindi mo nga kayang isakripisyo, how much more? Mga kapatid, it's about time to show up, prove to God that we are born-again Christians. Prove to God that we have this living hope in Christ. Ano mang mangyari, hindi ko ipagpapalit si Jesus sa aking
paglilingkod dahil hindi ako pinagpapalit ni Jesus. Inialay niyang buhay niya sa cross para sa akin. Ngayon, sa pera lang, sa material na bagay, matatalikuran ko si Jesus? Kung totoong Kristiyano, no way! Mga kapatid, sabihin nga po natin, no way! No way. Material lang na bagay, ipagpapalit ko si Jesus. Karamdaman lang, ipagpapalit ko Jesus, na kahit ako'y mamatay, anyway, may pag-asa ako, mauna pa nga ako sa rapture, bye-bye. Pero yung mga nanlalait sa iyo ngayon, na nagtatawanan ka ngayon, pinagtatawanan ka, nilalait ka ng mga tao, sorry ka na lang pagdating ng rapture. Sorry ka na lang. Inaapi nyo man ako, inaapi man tayo, kung anong ginagawa, mga kapatid, our living hope is we have in Christ. We are in Christ. We have Christ in our hearts. To prove it, ang tunay na may Kristo sa puso, ang Diyos ay pag-ibig. Hello? Hello? Ang Diyos ay pag-ibig. At ang tunay na Kristiyano ay namuhay saan? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang tunay na may Diyos sa buhay ay mamuhay sa dalawa lang ang namuhay sa pag-ibig. Saan ang iba? Okay, ang tunay na Kristiyano namuhay sa galit na tayo noon. Wala nang pag-ibig. 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 Pag-ibig, pastor. Di ba? Kasi depende sa tono yan eh. Pag-ibig, pastor. May sasagasan, dandanan na. Pag-ibig na to. Di ba? Kasi may mag-asawang nag-aaway. Dati, pag nag-aaway sila, nagmumurahan lahat ng mura. Bisayang mura, Tagalog na mura. Lahat binibigkas pag nag-aaway. In the born again. Sabi ng pastor, huwag na kayong magmumura. Ay, born again na kayo. Dapat ang lumalabas sa bibig ay Hallelujah, Amen, Praise the Lord. Di ganun dapat. Lang yan ang lumalabas sa bibig. Huwag nang mga mura, masama yan. Bad yan, sabi ng pastor. Eh, nag-aaway pa rin. May born again bang hindi nag-aaway? Nawawala na ba ang away? Nag-aaway pa rin. Inaalala ang payo ng pastor. Na pag nag-aaway kayo, huwag na magmura. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ginawa ng lalaki. Nasaan si mama niya? Pa, sabi ng pastor, huwag nang magalit ay. Nagagalit pa rin. Kaya lang hindi magmura. Kanina pa kayo, hallelujah kayo ha? Pag napupunang mga amen tayong lahat. Kasi hindi na magmura. Ang lalabas daw ay lahat na lang kayo, praise the Lord. Wala man lang nakasain ngayon, praise the Lord. Hallelujah tayo nito. Kasi nga, yun ang lalabas sa bibig. Ay, pastor, tama po ba ako? May tama ka, kapatid. Hindi ka nga nagmura, pero mukha mo parang nasa lipan. Hello? Mga kapatid, Christian hope. Pangatlo. Last na to. Okay, yan, Christian hope. Si Pastor Christian, laging may pag-asa yan. Mag-backslide man siya, tumalikod man siya, Christian pa rin. Hindi, nung mula siyang ipinanganak, Christian na siya. Hello? Kasi pangalan niya. May kilala ba kayong Christian na hindi Christian? Marami. Diba?
Christian hope. Ano ang Christian hope natin? Verse 17. Ayan ang Christian hope. After that, nakalimutan nyo ng usapan natin. And after that, Pagkatapos noon, okay, ulit, nakatulog yung iba. Hindi pa, huwag muna tayong matulog kasi yung falling asleep, hindi pa tayo yun. Buhay pa tayo. Yung mga patay ang tulog. Okay. And after that, pagkatapos noon, yan ang Christian hope. We who are still alive, tayong mga buhay, itong pag-asa natin. Susunod tayo sa mga patay. May namatay. Huwag kang mag-alala, Nay. Susunod naman ako sa iyo. Ay, susunod ka? Hindi po sa rapture. Nasunod po natin? Okay, last but not the least. Titus. Chapter of verse 18 muna. Ito yung napakagandang verse 18. Verse 18. And those, those who hope in the Lord, the verse 18. Okay, ano ba? Verse 18. Chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Verse 18. Karugtong ng 17. Yan. Kung ganito ang mensahe, anong sabi? Therefore, okay? Therefore, encourage each other with these words. Magpalakasan kayo ang bawat isa. May problema kang pinagdaanan ngayon? Okay? Meron marami kang pagsubok? Kwentuhan mo lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala ka mang pera ngayon? Naghihirap ka man ngayon? Malapit na ang rapture. Okay, last verse. Titus, chapter 2. Ayan. Lahat po basa. Okay, basa po. Ready, begin. Ayan. While we wait. Ano sa Tagalog ang wait? Habang tayo naghihintay to that blessed hope, habang naghihintay tayo sa buhay, mapagpalang pag-asa, anong inaasahan natin ngayon? Aasa tayong magbago ang gobyerno? Umaasa ba tayo na ibabalik yung perang ninakaw ng bansang Pilipinas? Umaasa ba tayo na magbago pa ang bansang Pilipinas? Umaasa ba tayo matigil ang lindol? Umaasa ba tayo na magkaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan habang nandito tayo sa sanlibutan? Hindi po yun ang tinutukoy ni Kristo. Ang ating pag-asa is, ang ating inasahan, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Sorry na lang doon sa mga hindi naniniwala kay Kristo na Diyos. Bakit? Basahin nyo nga po ulit. The glorious appearing of our great God. Sinong tinutukoy nun? Of our great God and Savior. Sino po? Jesus Christ. Sabi natin, Jesus Christ. Jesus Christ. Siya ang mag-a-appear diyan sa ulap. Makikita natin lahat na mga mananampalataya darating. Ito yung ating Kristiyanong pag-asa. Anong inaasahan natin? Pagbabalik ang rapture na malapit na mangyari. Tayo mong lahat ay tumayo. Let us all rise. May request worship team ulit. Awitin po natin ito. Tingnan nyo po at i-ugnay po natin sa salita na ating narinig ngayon. Ang pag-asa. Kanino tayo umasa?
Kanino? Saan tayo aasa? At ano ang ating inaasahan? Ang inaasahan, may darating. Ang inaasahan, na tayong lahat makakasama. Ang challenge, yung misyon. Challenge, papayag ka ba na mga mahal mo sa buhay ay maiwan? Sino dito ang merong pamilya na hindi pa nakakilala kay Kristo? Hindi pa nakatanggap, hindi pa na born again Christian. Taas mga kamay. Sino dito? Taas mga kamay. Isipin mo ang mga pangalan ng mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Tanggapin mo sa iyong puso ang isang misyon. Panginoon, meron pala akong misyon. Na huwag ako magpakampante, hindi sa sarili, kundi para sa aking mga mahal sa buhay. Para sa aking mga kakilala. Dahil tiyak sila ay maiiwan. At kapag sila ay maiiwan, isa lamang po ang ibig sabihin nun. Meron silang kalalagyan, dagat-dagatang apoy. The final judgment. Kung kaya ng iyong konsensya, kung kaya ng inyong kaluuban, pabayaan nyo sila. Huwag mo na silang intindihin, basta ikaw ay langit. Kung ganyang klaseng puso ang meron tayo, kaya huwag ka nang magsikap na abutin sila. Pero, kung tunay mo silang mahal, ngayon mo papatunayan. Hindi sapat bilhan mo sila ng pagkain. Hindi sapat bigyan mo ng damit. Hindi sapat na patirahin mo sa iyong bahay na hindi mauulanan, hindi magkakasakit. Hindi lang sapat na pinoprovide mo ang kanilang mga pangangailangan. Pero ang tunay at matindi nilang pangangailangan ay ang kaligtasan na sila ay madala natin sa paanan ng Diyos. Sa oras na ito, magpakumbaba po tayo. Una, manalangin ka. Manalangin kang mataimtim at nakikinig ngayon ang Diyos. Hingin mo kay Kristo, Lord, irigalo mo sa akin ang kaligtasan ng aking pamilya. Pahabaging Diyos, ngayon tayo manalangin ng mataimtim, mga kapatid. Mahabagin, Panginoon, maranasan nawa ng aking pamilya, ng aking mga mahal sa buhay, ang kaligtasan ninaalok ni Kristo ngayon. May pagkakataon pa, mga kapatid. Meron pang kakaunting panahon na natitira para ikaw at ako ay kikilos. Para ikaw at ako ay manalangin. Ipanalangin ang bansang Pilipinas. Tumbukin natin ang pangangailangang totoo. Ang pangangailangan ng bansang Pilipinas ay kaligtasan kay Kristo. Kaligtasan na sila'y tiyak makasama sa pagbabalik ng Diyos. Pag-asa ng pamilya, hindi pagyaman. Hindi para magkaroon ng material na bagay. Ang pinakasukdulang pag-asa na sila ay madala sa paanan ng Diyos. It's about time to action, to do the action. Redeeming the time because the days are evil. Kunting-kunti na lang ang panahon.
babalik na si Kristo. Anytime, redeeming the time, gagamitin natin ang mga huling natitirang oras, huling natitirang araw, double time na po tayo. Maaaring after the service, lumapit ko kayo sa mga pastor. Pastor, tulungan niyo po ako. Puntahan natin ang aming pamilya. Mag-Bible study po tayo, pastor, sa aming tahanan. Habang wala pang rapture, habang may pagkakataon pa. Baka mamayang gabi, baka bukas makalawa, o baka sa sunod na araw, huli na ang lahat, mga kapatid. At doon pa tayo magkukumaog. Doon pa tayo magdudubol time. Sabi ng Panginoon, huli na. Sisinupin natin bawat minuto. Kung hindi man rapture, baka sila'y biglang nawala sa mundong ito. Kung meron tayong dapat ayusin na relasyon sa loob ng ating tahanan, relasyon sa kapwa, huwag mo nang ipawalang bahala dahil hindi mo alam anong mangyayari bukas. Kapatid, meron kang dapat ayusin. Let us avoid na salitang saka na, bukas na lang, next time na lang. Dahil kapatid, hindi mo hawak ang salitang next time. Sino sa atin ang nakakaalam ng mangyayari bukas? Even mangyayari mamayang hapon at mamayang gabi, wala po sa atin ang nakakasiguro. Kung meron kang gagawing mabuti at matagal ng panahon, binubulong sa iyo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, gawin mo na. This is the challenge. Magmamadaling ka dapat. Magkukumaog po tayo dapat, panahon na mag-aayos na po tayo. Wala nang patumpik-tumpik ang paglilingkod sa Diyos. Kung meron kang pamilya ngayon, grab his hand, grab their hands. Mga pamilya ko, sama-sama tayo. Kailan pa? Kailan pa? Alam niyo mga kapatid, I did this to my parents. When I received the Lord 1984, when I received Jesus Christ to came into my heart, kinabukasan, sumakay po ako ng bus, umuwi po ako from Tagbilaran City, umuwi po ako sa barangay namin na 134 kilometers. Dahil iniisip ko, paano pag mawala sila na hindi pa nakatanggap kay Kristo? Na hindi pa kami nagkasama-sama na makakilala kay Kristo. And God honored my heart's desire. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mawala ang mga magulang ko na hindi sila makakilala kay Kristo. Thanks be to God. Dahil mas marami ang na-born again sa pamilya. Relationship is very important, kapatid. Kailan pa? Kailan pa, mga kapatid? Redeeming the time because the days are evil. Habang nagmuni-muni tayo, mga kapatid, request the music team to sing this song from our hearts. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Purihin ang Diyos. Buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ilang minuto, ilang segundo, gamitin natin manalangin, kausapin ang Diyos. Ulitin ko po yung panalangin. Lord Jesus, irigalo mo sa akin
ang pamilya mo. Irigalo mo sa amin kaligtasan ng lahat ng mahal ko sa buhay. Taas mo yung kamay habang ikaw ay nanalangin. Mataimtim na panalangin. Remember your loved ones. Isipin mo, nasaan sila sa oras na ito? Nasa bahay? Anong ginagawa sa bahay? Naghihintay? Naghihintay ng alin? Nagpapahinga? Natutulog? Busy? Ano ang ginagawa? Tanong, sila ba ay may relasyon sa Diyos? What if biglang naiwan? Sino ang accountable sa kanila? Sabihin mo ngayon sa sarili mo, Lord, narito ako. Volunteer yourself now. Sabihin mo kay Lord, narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako para sa kanila. Tinatanggap ko ang vision ngayon. Receive the vision. Sabihin mo kapatid, I receive the vision para ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Spirit. And through the darkness, then through the darkness, your loving kindness, turn through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. What could imagine
kamay. Open your mouth. Buksan niyo yung mga bibig. May kapangyarihan ang pagsamba sa Diyos. May kapangyarihan ang pagbigkas ng panalangin at pananampalataya sa Diyos. Open your mouth and worship the King. Singing hallelujah is the language of heaven to praise the Lord. Habang tayo'y sumasamba, ang Diyos ay kumikilos sa ating pamilya. Habang tayo ay sumasamba, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Meron ka bang hinihingi ngayon sa Diyos? Taasin yung kamay. Kung meron kang hinihingi sa Diyos, habang nakataas ang iyong kamay, kumikilos ngayon ang Lord. Tinutugon niya ang dasal, ang laman ng iyong puso. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Dakilang Ama, tunay na buhay ang inyong salita na nagpapaalala sa amin. We as a church, we declare victory over our families. We declare victory over our church. We declare victory over our trials. We declare victory sa bawat buhay ng inyong mga anak, Panginoon. At aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Marjorie, na papunta na po sa ibang bansa, Panginoon. Papunta po ng Amerika. Lord, bigyan mo ng paglinis ng daan na maging smooth ang kanyang pagbibiyahe, pagtatravel papuntang Amerika. Yung mga nais ng kanyang puso, Panginoon, yung tagumpay ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, Panginoon, at sa lahat ng laman ng kanyang puso na mapaglingkuran ka habang siya'y nabubuhay. Honor her heart's desire. Grant, Lord, ng kanyang mga prayers at maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, na dito sa bansang Pilipinas, na patuloy na maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang mga panalangin ng bawat isa na meron ng katugunan. Tunay na kagalakan, tunay na buhay na pag-asa na matatanggap namin mula sa araw na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan. Hallelujah. Hallelujah.